Oh, magmerienda ka muna. Pasensya ka na at yan lang ang maihahanda ko. Hindi pa kasi ako nakakapag-grocery eh. Inilapag ni Risa ang tinapay, palaman at juice na nasa tray sa lamesang naroon. Kasalukuyan niyang bisita ang matalik na kaibigang si Angeli. Ano ka ba? Ayos lang kahit hindi mo ako pakainin. Dumaan lang ako dito para makipagkwentuhan sa'yo. Naupo si Risa sa tapat ng babae at lumagok ng juice. Ano bang panibagong chika? Ayun na nga, hindi ko alam kung nabanggit ko na sa'yo to o hindi pa. Malapit na pala ang alis ko. Alis? Saan naman ang punta mo? Excited nang umiti si Angeli at hindi mapakali sa inuupuan. Inabot niya ang baso ng juice at lumagok doon bago nagsalita. Sa Singapore, ipapadala ako doon ng boss ko. Ako ang napili niya na umattend ng meeting doon. Wow! Ang gandang balita niyan. Napakaswerte mo naman pala kung ganon. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin ako makapaniwala eh. Alam na ba yan ni Kenneth? Hindi pa, mamaya ko palang sasabihin sa kanya pagka uwi ko. Siguradong matutuwa yun. Papayag naman siguro siya kung sakali, di ba? Oo naman, lagi lang naman nakasuporta sa akin ng asawa ko na yon. Lahat ng ginagawa ko, okay sa kanya basta nakikita niya na para sa ikabubuti ko yon. Lalo na at masaya ako sa ginagawa ko. Buti ka pa, maswerte sa mga ganyang opportunity. Samantalang ako parang ipinanganak yata na malas. Nagsiself-pity ka ba? Huy, tigilan mo nga yan. Lahat ng nangyayari, nasa right timing lang yan. Baka hindi mo pa oras para sa ganong bagay. Siguro nga, hanggang ngayon nga maila pa rin ang promotion sa akin. Umaasa lang ako sa wala dun. Akala ko dahil matagal na akong nagtatrabaho sa kumpanya, ako na ang mapipili. Hindi pa rin pala. Masakit talaga kapag umasa tayo sa wala. Mas maganda na wag na lang tayong mag-expect sa mga bagay-bagay para hindi tayo masaktan. Mabalik tayo sa kwento mo. Ilang araw ka pala sa Singapore? Yun ang hindi ko pa alam. Pinakamatagal na siguro ang 1 week. Tansya ko lang. Uy, wag mo kalimutan ang pasalubong ko pag uwi mo ah. Sure, ikaw pa ba makakalimutan ko? Gusto mo uwian pa kita ng lalaki galing dun para makapag-asawa ka na eh. Loka-loka. Sa ngayon, wala muna sa isip ko yung pag-aasawa. Mas priority ko ang career ko ngayon, no? Binibiro lang kita. Sabay na nagtawa na ng dalawa. Habang kumakain ay patuloy pa rin sila sa pagkukwentuhan. Makalipas ang ilang oras ay nagpaalam na si Angeli na uuwi. Uy, maraming salamat pala sa merienda at salamat din sa inilaan mong oras sa akin. Pasensya na kung naistorbo kita. Ano ka ba? Kahit kailan, hindi ka naging istorbo sa akin. Basta kapag may kailangan ka, bukas na bukas ang bahay ko para sa'yo. Maraming salamat. Sige, tutuloy na ako at baka nakauwi na si Kenneth. Mag-ingat ka sa pagdadrive mo, ha? Bago tuluyang pumasok si Angeli sa kotse, ay kumaway pa siya sa kaibigan. Habang pauwi ay ang saya ng nararamdaman niya. Tanging si Risa lang ang nag-iisang matalik na kaibigan niya na nasasabihan ng lahat. Kahit mga problema ay dito niya lang tanging nasasabi. Ano pa't itong takbuhan niya sa lahat ng bagay. Pagdating sa bahay ay naabutan ni Angeli na nagbibihis si Kenneth. Nakangiting lumapit siya rito at humalik sa labi. Kanina ka pa dumating? Ngayon lang. Huwag ka na pala mag-abalang magluto. Nakabili na ako ng ulam natin. Alam ko kasing pagod ka galing sa trabaho eh. Han, may surprise ako sa'yo. Anong surprise yan? Kailangan ko bang pumikit? Napahagik-gik si Angeli sa kahinawakan sa kamay ang asawa para yayain itong maupo sa kama. Ako ang napili ni boss para ipadala sa Singapore. A-attend ako ng conference meeting doon. Magandang balita, hindi ba? Oo naman. May kasama ka ba papunta ron? Ang alam ko, 2 kami ni Engineer Mac na pupunta doon. Hindi ko lang sure. Basta galingan mo lang sa trabaho. Gawin mo lagi ang best mo. Yun naman ang ginagawa ko. Feeling ko nga ang swerte-swerte ko sa lahat. Lalo na sa'yo at ikaw ang napangasawa ko. Jesus, at nang bola pa siya. Hindi yun bola, totoo yun no? Malambing na niyakap ni Angeli ang asawa. Gumanti naman ito sa kanya at nagkasya na lamang sila sa ganong posisyon. Tarahan, kumain na tayo. Medyo nagugutom na ako eh. Okay, kahit medyo busog pa ako, sasabayan pa rin kitang kumain. Kinabukasan, sabay na pumasok sa trabaho ang mag-asawa.
Inihatid muna ni Kenneth si Angeli sa pinapasukan nito bago dumiretso sa trabaho. Pagdating ni Angeli sa loob ng opisina ay binati siya ng mga katrabaho. Nagulat pa siya dahil may naabutan siyang nakadikit sa pader na congratulations. Muntik pa siyang maluha dahil sa ginawang sorpresa ng mga katrabaho. Mayroon pang inihandang maliit na salo-salo para sa lunch nila. Todo-todo ang pasasalamat niya ng mga oras na yon. Mababakas naman ang kakaibang saya sa mukha ng mga kasama niya. Pagkatapos kumain ng lunch, ay nagtabi ng pagkain at cake si Angeli. Balak niyang iuwi yon para sa asawa at ibigay kay Risa. Bago umuwi ay tumawag siya sa asawa na wag na siyang sunduin dahil dadaan siya sa kaibigan. Nagbilin din siyang wag na itong bumili ng pagkain dahil nga may dala siya. Pagdating ni Angeli sa bahay ni Risa ay excited siyang kumatok. Hindi nagtagal ay may nagbukas ng pinto sa kanya. Bahagya pang nagulat si Risa sa dumating na bisita. Oh, napasugod ka yata dito. May ibibigay lang ako sa'yo. Tara muna sa loob. Maaga ka yatang nagising ngayon. Maaga pa ba yan? Malapit nang mag-alas 6. Tsaka ibang sked ng pasok ko. Kung dati 12 ng hating gabi, ngayon alas 8 na ng gabi. Di mas maganda para maaga ka rin makakapagpahinga. Hindi ka naaabuti ng umaga. Mahirap kayang matulog kapag maliwanag na. Sanay na ako. Ilang taon nang ganito ang trabaho ko eh. Ang totoo nga niya, nakakaburyong din ang work from home kasi lagi ka na lang nasa bahay. Baliktad naman tayo. Kung ako ang papipiliin, mas gugustuhin kong sa bahay magtrabaho. Nakakapagod din ang bumiyahe, no? Huwag kang mag-inarte dyan. Mabuti nga ikaw may naghahatid at sundo sa'yo, no? Kung ako lang, ayoko sana. Kaya lang mapilit si Kenneth eh. Ganon yata talaga kapag may asawa ka na. Madalas siya na ang nasusunod. Ay, oo nga pala, baka mapahaba na naman ang kwentuhan natin. Uuwi na ako. Alam ko naman na mag-aasikaso ka pa eh. Kainin mo yan ah. Handa kasi yan kanina ng mga katrabaho ko. Thank you dito ha. Hindi mo talaga ako laging nakakalimutan. Siyempre naman no. Best friend kita kaya paano kita makakalimutan? O siya sige, babay na. Magkita na lang tayo sa ibang araw. Kapag free ako sa weekend at wala kaming lakad ni Kenneth, lumabas tayo. Okay, sige. Basta sabihan mo lang ako. Ingat ka sa pag-uwi. Araw ng Sabado, pagkagising ni Angeli ng umagang yon, ay masama ang pakiramdam niya. Pagkabangon ay diretso siya sa banyo para sumuka. Puro mapait na laway lang ang inilabas niya. Nakakaramdam din siya ng hilo at parang may sinat siya. Nagising naman si Kenneth at nag-aalala sa kalagayan niya. Magpa-check up ka kayahan para maagapan agad yung nararamdaman mo. Bigla-bigla naman kasi itong nararamdaman ko eh. Okay naman ako kagabi. Baka napapagod ka ng sobra sa trabaho mo. Hindi naman siguro. Magbihis ka at sasamahan kita magpa-check up ngayon. Kahit anong tanggi ni Angeli ay wala siyang nagawa sa sinabi ng asawa. Pagdating sa klinik ay mabilis naman silang natawag para sa check-up. Nang sabihin niya lahat ng nararamdaman ay kinuhanan siya ng ihi at tinest. Nagtaka pa siya nang maglabas ng pregnancy kit ang doktora. Nang makita ang bagay na yon ay bumundol ang kaba sa dibdib ni Angeli. Bigla niyang naisip na ilang buwan na siyang hindi dinadatnan. Nakumpirma nga ang hinala niya nang sabihin ng doktora na positive ang pregnancy test niya. Pinahiga siya nito at nagsagawa ng ultrasound para malaman kung ilang buwan na siyang nagdadalang tao. Tulala pa rin si Angeli at hindi makapaniwala sa napakagandang balita. Tiyak na magugulat at matutuwa rin ang asawang si Kenneth kapag nalaman ang ibabalita niya. Nang matapos ang check-up, ay hindi mawala ang ngiti sa labi ni Angeli. Napag-alaman niyang 2 buwan na siyang buntis at ang ikinagulat pa niya ay may heartbeat na ang nasa sinapupunan niya. Oh, kumusta ang check-up mo? Ang tagal mo sa loob ah. May good news ako sa'yo, hon. Huwag kang mabibigla ha. Kinakabahan naman ako sa sasabihin mo. Iniabot ni Angeli ang pregnancy kit at ang picture na resulta ng ultrasound. Kunot noong tinitigan naman ni Kenneth ang 2 bagay na yon.
Nang makita niya ang 2 pulang guhit sa hawak, ay kumurap-kurap ang mga mata niya. Nanginginig man ang mga kamay, ay sunod niyang tinignan ang litrato. Halos maluha siya sa labis na tuwa. Totoo ba to, Han? Magiging daddy na ako? Naluluha rin na sunod-sunod na tumango si Angeli. Buong pagmamahal siyang niyakap ni Kenneth at halos buhatin sa sobrang tuwa. Pagkatapos ng check-up ay dumiretso sila sa isang kainan. Doon na sila nagpasyang kumain ng almusal. Pagkatapos kumain ay nagkaayaan ng dalawa na mamasyal muna sa mall. Nawala na sa isip ni Angeli na may nakatakda silang lakad ni Risa. 1:00 ng hapon nang dumating si Risa sa park kung saan sila nagkasundo ni Angeli na magkikita. Nag-text siya sa kaibigan na naroon na sa tagpuan nila. Habang matyagang naghihintay, ay iginala niyang paningin sa kabuuan ng park. Maraming batang naglalaro, may mga magkasintahan na masayang nag-uusap, may mga nagbebenta rin ng lobo at mga pagkain. Halos 1 oras nang naghihintay si Risa. Nakakaramdam na siya ng inip dahil ang tagal dumating ni Angeli. Hanggang sa nagpasya na siyang tawagan ito para itanong kung nasaan na. Naku Riza, pasensya ka na. Nawala sa isip ko na may lakad pala tayo ngayon. Nagpa-check up kasi ako kanina dahil masama ang pakiramdam ko. Itong si Kenneth niyaya akong mamasyal sa mall pagkatapos. Sorry next time na lang tayo gumala. Sige, okay lang. Enjoy kayong mag-asawa. Minsan lang din naman kung lumabas kayo. Salamat. Mamaya tatawagan kita dahil may maganda akong ibabalita sa'yo. Sige, tumawag ka lang. Nang i-off ang tawag ay inis na ibinalik ni Risa ang cellphone sa bag. Sa lukot ng mukha niya ay kahit yata ang magaling na pintor, hindi siya kayang maipinta. Wisit ka rin no? Ang tagal kong naghintay dito tapos iinjanin mo lang ako. Ay naku talaga, nakakasira ng araw. Sa hindi mapigilang nararamdaman na inis ay panay ang bulong ni Risa. Pinakaayaw niya sa lahat ay yung pinaghihintay siya sa wala at nasasayang ang oras niya. Nakaupo pa rin siya at panay bulong ng masasamang salita patungkol sa kaibigan. Akala mo natutuwa ako sa'yo? Hindi no? Inis na inis ako sa'yo tapos tatawag pa raw mamaya. Ano na naman kayang ibabalita sa akin? Hindi na siya nawala ng balita. Dapat sa kanya naging reporter na lang sa TV Kung ako lang ang masusunod, ayoko nang maging kaibigan yan Sumpain sana siya at malasin ang buhay niya. Abala pa rin sa pagbubulong ng kung ano-ano si Risa. Hanggang sa napansin niya ang isang may edad na babae na lumapit sa kanya. Nakangisi yun na parang nakakaloko. Tinignan niyo ni Risa mula ulo hanggang paa. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo, Ineng. May lihim na galit at inggit ka sa isang tao. At paano mo naman yun narinig, Aber? Matalas ang pandinig ko sa mga ganyang salita. Sino ang taong kagalit mo? Pwede ko bang malaman? Alam mo, Manang, sa iba ka na lang makipag-usap at makipag-chismisan. Ganitong bad trip ako. Wala ako sa mood makipag-usap sa stranger. Maaari kasi kitang matulungan kung gusto mo. Matulungan ho saan? Diyan sa problema mo. Nababasa kong malaki ang inggit mo sa isang tao. Hindi mo na itatanong. May alam ako sa paggamit ng itim na karunungan. Kung gusto mong gumante, pwede kitang tulungan sa pamamagitan nun. Sa narinig niya ay napukaw ang atensyon niya sa matanda. Iniisip niya kung anong ibig sabihin nito sa lihim na itim na karunungan. Ayaw niya nang mag-isip, kaya naglakas loob siyang magtanong. Anong itim na karunungan ang tinutukoy mo? Napangisi si Matilda sa kadahan-dahang naupo sa tabi niya. Tinitigan siya nito ng diretsyo sa mga mata. Kulam, barang, gayuma. Lahat ng masamang gawain na yan ang ibig sabihin ng lihim na itim na karunungan. Nanlaki ang mga mata ni Risa sa narinig. Nagpalinga-linga siya sa paligid dahil baka may ibang nakakarinig sa kanila. Wag ho kayo nagbibiro ng ganyan. Sa iba na lang kayo manloko. Wag ho ako. Hindi naman ako sinungaling at manloloko. Bakit hindi mo subukan ang mapatunayan mo ang lahat ng sinasabi ko? Magkano naman ang bayad kung sakali?
Wala kang babayaran kahit piso. Iba ang paraan ko ng paniningil pero hindi pera. Ah, kung ganun libre lang? Parang ganun na nga. Kung interesado ka, ibigay mo na sa akin ang buong pangalan at birthday niya. Sabihin mo na rin kung ano ang gagawin ko sa kanya. Ilang sandaling nag-isip si Risa. Tinatansya niya kung may katotohanan ba ang sinasabi ng matanda sa kanya. Nang maisip niya si Angeli, ay muli na namang nanumbalik ang matinding galit at inis sa kanya. Ang totoo niyan, matagal na siyang may lihim na inggit sa babae. Maswerte kasi ito sa lahat ng bagay. Maswerte sa napangasawa, sa trabaho, at halos lahat ng gustuhin nito ay madali lang nakukuha. Hindi kagaya niyan na malas sa lahat. Madalas pang napapagalitan at napag-iinitan ng boss at mga kasama sa trabaho. Kaya bilang lang sa daliri niya ang maituturing niyang kaibigan. Sa tuwing may magandang ikukwento at ibabalita si Angeli sa kanya, ay sinasakyan niya lang ito. Kahit rinding-rindi na siya sa mga kwento na sa tingin niya ay ipinagmamalaki lang naman sa kanya para makaramdam siya ng inggit. Puro pakitang tao at kaplastikan lang ang lahat ng ginagawa niya kapag kaharap at kasama si Angeli. Sige, susubukan ko kung totoo yung sinasabi mo. Hindi ka magsisisi sa serbisyong ibibigay ko sa'yo. Sabihin mo lang ang gusto mo at mangyayari ang lahat ng yon. Kumuha si Riza ng papel at ballpen sa bag. Isinulat niya ang buong pangalan ni Angeli at ang birthday nito. May agam-agam ang nararamdaman pero ibinigay niya ang papel kay Matilda. Binasa naman yun ng babae saka isinilid sa bulsa. Maya-maya, inabutan din siya nito ng papel. Nang basahin ni Riza ang nakasulat ay ang cellphone number at address ng bahay nito. Para lang alam mo kung saan ako kukontakin at pupuntahan kung sakali. Basta gusto ko gumawa ka ng paraan para hindi siya matuloy sa abroad. Gusto ko ring malasin siya sa trabaho at mawala ang lahat ng swerte sa kanya. Iyon lang ba? Napakadali lang naman pala ng ipagagawa mo. Siguraduhin mo lang na magagawa mo yung pinagagawa ko sa'yo Ngumisi si Matilda. Nababasa niyang may pagdadalawang isip pa rin ito tungkol sa kakayahan niya. Hindi nagtagal at nagpaalam na rin si Matilda na aalis siya. Nanatili pa rin si Rizang nakaupo sa park at hinatid ng tanaw ang papalayong matanda. Nang mawala yun sa paningin niya, ay hindi niya napigilang matawa. Pakiramdam niya ay naloko at nabudol siya ng isang siraulong matanda. Nang makauwi ang mag-asawa ay pagod na naupo sa mahabang sofa si Angeli. Habang nagpapahinga ay naisipan niyang tawagan si Riza. Nang mga oras na yon ay nasa bahay na rin si Riza at kasalukuyang kumakain ang binili niyang mga pagkain sa labas. Hello, Angeli? Kumusta ang date niyo ni Habi? Okay na okay naman. Eto at medyo napagod nga ako. Uy, sorry ulit sa kanina Baka kasi naghintay ka ng matagal. Okay lang sa akin. Marami namang ibang araw para gumala Sa susunod na day off ko, pwede rin naman. Gusto ko sanang sabihin ng personal sa'yo to pero hindi na ako makapaghintay sa ibabalita ko Tungkol saan na naman ba yan? Okay lang ba kung kunin kitang ninang para dito sa magiging baby ko? Sa narinig ni Riza ay namilog ang mga mata nito at natigil sa ginagawang pagsubo. Buntis ka? Oo, kaya pala kanina pagising ko masama ang pakiramdam ko. Kaya sinamahan din ako ni Kenneth na magpa-check up dahil nag-aalala. Doon ko nalaman na buntis ako. Magiging magkumare na tayo. Magandang balita nga yan. Ilang buwan ka na raw buntis? 2 months na daw. At ang masaya pa nito, may heartbeat na rin si baby. Hanggang ngayon nga hindi pa rin ako makapaniwala Congratulations sa'yo Magiging mami ka na. Maraming salamat. Sige na, at baka naiistorbo pa kita sa ginagawa mo. Nang matapos ang tawag ay muli na namang nakaramdam ng kakaiba si Riza. Lalo lamang nadagdagan ang inis at inggit niya sa kaibigan. Tumayo siya at kinuha ang papel sa bag. Dinayal niya ang cellphone number na binigay ni Matilda sa kanya. Pagkatapos ng ilang ring ay may sumagot.
Nakilala ni Risa ang boses ng matanda. May ipapahabol akong ipagawa sa'yo. Buntis ang kaibigan kong si Angeli. Gusto ko mawala ang baby niya para mawalan siya ng kaligayahan. Unti-unting gumuhit ang malademonyong ngiti sa labi ni Risa hanggang sa humalakhak na siya. Aalisin kong lahat ng dahilan ng ligaya mo hanggang sa wala nang matira sa'yo. Ilang araw ang matuling lumipas. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Angeli hanggang sa isang araw ay ipatawag siya ng boss niya sa opisina nito. Pagkapasok ni Angeli ay napansin agad niya ang seryosong aura ng boss. Bumati siya rito at naupo sa kaharap na table nito. Hindi alam ni Angeli kung bakit pero nakaramdam siya ng kaba sa pagiging tahimik ng boss niya. Hindi ito nagsasalita at kumikibo. Parang nakikiramdam lamang sa kanya. Ano pong dahilan at pinatawag niyo ko? Tumikhim muna ang boss niya at ilang sandali pa ay nagsalita na ito. Parang bomba na sumabog sa kanya ang mga sinabi nito. Ayon sa boss niya ay nagkaroon ng problema kaya hindi na siya maipapadala sa abroad para sa gaganaping conference meeting. Hindi kaagad nakaimik si Angeli. Hindi niya alam kung anong dapat maging reaksyon at kung anong sasabihin niya. Panay naman ang hingi ng sorry ng boss niya sa kanya. Nang mag-sink in sa utak ni Angeli ang lahat, ay saka lamang siya nagsalita. Okay lang po, boss. May mga bagay talaga na hindi natin inaasahang mangyari. Mabilis na ring nagpaalam si Angeli sa boss niya. Paglabas niya ng pribadong opisina nito, ay saka lang niya pinakawalan ang pinipigilang luha kanina. Ayaw niyang umiyak sa harap nito dahil baka sabihin na balat sibuyas siya. Naging emosyonal lang siya sa nangyari dahil excited pa naman siya na makarating sa Singapore. Ang totoo nga niyan, kagabi ay nagtulong pa sila ng asawang si Kenneth na mag-impake ng maleta niya. Ilang araw na lang din kasi ang bibilangin at malapit na sana siyang umalis. Pinunasan ni Angeli ang tumulong luha sa pisngi. Ilang beses siyang bumuntong hininga para kumalma. Nang mapakalma ang sarili ay pumunta siya sa banyo para maghilamos. Nang mahimasmasan ay bumalik na rin siya sa opisina niya. Tinignan niya ang mukha sa salamin at nagpahid ng powder at lipstick. Sa maghapon ay kapansin-pansin ang pananamlay ni Angeli. Kahit ilang beses siyang tanungin ng mga kasama ay hindi niya sinasabi ang dahilan. Ngingiti lang siya at magpapatuloy sa trabaho. 5:00 ng hapon nang mag-out si Angeli. Pagdating sa labas ng building nila, ay saktong natanaw niya ang paparating na sasakyan ng asawang si Kenneth. Pagpasok niya sa loob ng kotse, ay humalik siya sa labi ng lalaki. Han, okay ka lang ba? Parang iba yata ang aura mo ngayon ah. May nangyari lang kanina sa office ko. Ikwento mo sa akin at makikinig ako. Hindi na matutuloy ang pagpunta ko sa Singapore. Ha? Eh bakit daw? Hindi ko rin alam kung ano ang naging problema eh. Basta ang sabi ni boss nagkaroon daw ng problema kaya hindi na matutuloy. Hindi ko na masyadong inusisa pa. Hinawakan ni Kenneth ang kamay ni Angeli. Pinisil-pisil yun para sabihin na handa siyang damayan ito. Napangiti naman si Angeli at gumanti sa ginagawa ng asawa. Okay lang naman ako, Han. Kapag hindi para sa akin, hindi talaga para sa akin. Hayaan mo, marami pa namang opportunity na darating sa'yo eh. Pagdating ng mag-asawa sa bahay ay hinayaan ni Kenneth na magkulong sa kwarto si Angeli. Alam niya na kahit sabihin at pilit nitong ipakita na okay siya, ay hindi talaga maayos ang pakiramdam nito. Nagpunta siya sa kusina para maghanap ng maluluto. Nakakita siya ng karneng lulutuin at naisip niyang magluto ng sinigang na baboy. Isa yon sa paboritong ulam ng asawa niya. Samantala, nakahiga naman si Angeli sa kama. Laman pa rin ang isip niyang nangyari sa opisina kanina. Habang nagmumuni-muni ay naisipan niyang tawagan si Risa para kahit papano'y mabawasan ang lungkot niya. Ito lang talaga ang taong nasasabihan niya ng lahat tungkol sa kanya. Hello, Angeli? Napatawag ka? Busy ka ba o baka may ginagawa ka? Wala naman akong ginagawa ngayon. Nanonood lang ng TV. Kailangan ko kasi ng kausap ngayon eh.
Pinatay ni Risa ang TV at umayos ng upo. Tungkol saan ba yan? May problema ka ba? Oo malungkot lang din ako ngayon. Bakit? Ano bang nangyari? Ikwento mo sa akin. Alam mong handa ako lagi makinig. Nandito lang ako para damayan ka. Oo, alam na alam ko yan. Kaya nga tinawagan kita eh. Ano kasi, yung tungkol sa sinabi kong pag-alis papuntang Singapore, hindi na siya matutuloy. Ay, bakit naman? Anong nangyari? Nagkaroon daw ng problema. Sayang naman. Alam na ba ni Kenneth ang tungkol dito? Oo, nasabi ko na sa kanya. Anong sabi? Anong naging reaksyon niya? Wala naman. As usual, kinocomfort niya ako. Marami pa naman daw darating na opportunity sa akin. Tama naman siya. Kaya wag ka nang malungkot dyan. Hindi bagay sa yung nagsisintimiento. Sige ka, buntis ka pa naman. Papangit ang baby mo kapag nakasimangot ka. Sa narinig na sinabi ng kaibigan ay napangiti si Angeli. Luka-luka, ayoko ngang mangyari yun. Baka kapag lumabas to, wala pang kamukha sa amin. Kaya nga tigilan mo na yung lungkot-lungkutan na yan. Smile ka na. Isipin mo na mas may naghihintay sa'yo na mas malaking opportunity. Maraming salamat, Riza. Napasaya mo na naman ako ngayon. Ikaw pa ba? Basta kailangan mo nang magpapasaya sa'yo, nandito lang ako. Kagaya ng dati ay kung saan na naman napadpad ang usapan nilang dalawa. Nang matapos silang magkwentuhan ay masaya na ang pakiramdam ni Angeli. Malaki talaga ang naitutulong ng kaibigan niya sa kanya kahit dati pa. Samantala si Risa naman ay lubos din ng ligaya. Mukhang totoo nga ang sabi ni Matilda. Alam niyang ito ang may gawa kung bakit napurnada ang pag-alis ni Angeli. Hindi mawala ang ngiti sa labi niya, kaya ng gabing yun ay masaya at ganado siyang nagtrabaho. Nagpatuloy sa normal na buhay ang mag-asawa. Naka-move on na rin si Angeli sa nangyari, hanggang isang gabi ay may nangyari na naman na hindi ka nais-nais sa kanya. Pagkatapos nilang kumain ni Kenneth ng hapunan, ay nakaramdam ng tila pangangasim ng sikmura si Angeli. Parang kinakalikot ang laman loob niya kaya nagmadali siyang tumakbo sa banyo para isuka ang kinain. Nagulat pa si Angeli dahil pagkakita niya sa isinuka niya ay may mga maliliit na puting bulate ang naroon sa loob ng inidoro. Napasigaw siya ng malakas kaya agad siyang dinaluhan ni Kenneth. Ano nangyari? Bakit sumisigaw ka? May mga bulate! Bulate ang isinuka ko! Nagtataka namang sinilip ni Kenneth ang loob ng inidoro pero wala siyang nakita kahit isang bulate kagaya ng isinisigaw ng asawa. Halos puro kinain nito ng hapunan ang isinuka nito. Wala namang bulate. Baka naman namamalikmata ka lang. Hindi mo ba nakita? Andyan nga at kitang-kita ko! Gumagalaw pa nga at buhay pa! Ako na ang nagsasabi na wala nga. Kahit kinakabahan ay lakas loob na sinilip ni Angeli ang inidoro. Wala nga siyang nakitang bulate kundi puro kanin at ulam na kinain niya. Paano nangyari yun, Han? Hindi ako pwedeng magkamali. Kitang-kita ko kanina. Ang mabuti pa, magpahinga ka na sa kwarto. Stress at pagod lang sa trabaho yan. Walang nagawa si Angeli kundi sumunod sa asawa nang akayin siya nito papasok sa kwarto nila. Habang nakaiga ay hindi pa rin mawaglit sa isip niya ang nakita. Sa sobrang pag-iisip ay pati hanggang panaginip ay nadala niya ang tungkol sa bulate. Sa panaginip ni Angeli ay naliligo siya sa bathtub at pinalibutan siya ng mga bulate. Ang iba ay umaakyat sa katawan niya para pumasok sa ilong, tenga at bibig niya. Napatili siya ng malakas, bagay na nagpagising kay Kenneth. Habol ang hininga na napaupo sa kama si Angeli. Mabilis niyang kinapa ang mga tenga, bibig at ilong pero normal naman ang lahat sa kanya. Wala sa sariling bumangon si Kenneth para tabihan ang asawa. Bad dream? Oo, hanggang sa panaginip sinusundan ako ng mga bulating yun. Hinagod ni Kenneth ang likod ng asawa. Alisin mo na sa isip mo tungkol sa mga bulati na yan dahil hindi naman totoo. Gusto mo ikuha kita ng tubig?
Sige, Han. Tumayo si Kenneth at bumaba sa kusina nila. Pagbalik niya ay may dala na siyang baso at isang pitsil ng tubig. Kumusta ang pakiramdam mo, Han? Medyo okay na. Huwag mo na kasing isipin ang tungkol doon para hindi ka na managinip. Magdasal tayo bago matulog ulit ngayon. Hindi ko nga alam kung bakit ko napapanaginipan yun. Tara na at mahiga na ulit tayo. Maaga pa tayong gigising bukas. Kinabukasan ay nagising si Angeli na nahihilo at nasusuka. Pagtingin niya sa kisame ay parang umiikot yun sa paningin niya. Tumagilid siya ng higa para makita ang mukha ng asawa. Maya-maya pa ay parang may lalabas sa bibig niya kaya kahit nahihilo ay pinilit niyang pumunta sa banyo. Halos lahat yata ng laman ng tiyan niya ay naisuka na niya. Puro mapait at maasim na laway na lang ang inilalabas ng bibig niya. Nang mahimasmasan ay naupo siya sa sahig at dumantay sa toilet bowl. Muntik na siyang mapatayo nang makita na naman ang mga puti at itim na bulating nagkikislutan sa loob ng toilet bowl. Pinanood niya ang mga yun. Kinusot pa niya ang mga mata dahil baka dinaraya na naman siya ng paningin. Pero malinaw talaga niyang nakikita ang mga gumagalaw na bulate. Ang tanong, saan galing yun para sumuka siya ng ganong nakakadiring bagay? Nang magising si Kenneth ay nagtaka siya kung bakit wala sa tabi ang asawa. Eksaktong nakakaramdam siya ng tawag ng kalikasan kaya nagpunta siya sa banyo. Nagulat pa siya nang makita na tila natutulog si Angeli roon. Nakadantay ito sa toilet bowl. Tinapik niya ito sa balikat at ilang sandali pa ay nagising na ito. Ano nangyari, Han? Bakit dito ka natutulog? Napakasama ng pakiramdam ko, Han. Sumuka na naman ako. Ang daming bulate kanina. Bulate? Oo, i-flush mo na nga para mawala na sila. Tinignan ni Kenneth ang inidoro pero kagaya ng dati ay wala naman siyang nakitang bulate. Pakiramdam niya ay tila nahihibang na naman ang asawa niya. Hindi na siya nagsalita pa at ginawa na lang ang iniutos nito. Inalalayan niya ito patayo at inihatid sa kwarto nila. Huwag ka na munang pumasok ngayon, Han. Mas maigi na magpahinga ka muna dito sa kwarto. Hindi ko rin kayang pumasok, Han. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Feeling ko epekto ng pagbubuntis mo yan. Nasa first trimester ka pa lang kaya siguro ganyan ang nararamdaman mo. May gusto ka bang kainin o inumin? Wala pa akong ganang kumain. Mahihiga muna ako at para akong matutumba. Umiikot ang lahat sa paligid ko. Sige na, mahiga ka muna at matulog ka para makabawi ka ng lakas. Basta kapag may kailangan ka, tawagan mo ko. Sunod-sunod na tango na lang ang naitugon ni Angeli. Nakapikit siya at nahiga sa kama. Nang kumutan siya ni Kenneth ay hinalikan pa siya nito sa noo at pisngi. Nagising na naman si Angeli sa hindi magandang pakiramdam. Kahit nakapikit ay tumayo siya at nagtungo sa banyo. Sumuka siya kahit wala na siyang mailabas kundi laway at tubig. Muli ay napaupo siya sa sahig at isinandal ang likod sa pader. Hindi niya kayang tumayo dahil nararamdaman niya na may gumagalaw sa loob ng tiyan niya. Maya-maya pa ay kumirot ng sobrang tiyan niya at napasigaw sa labis na nararamdamang sakit. Hindi pa natapos ang paghihirap niya. Ilang sandali pa ay may lumabas na dugo mula sa pribadong parte ng katawan niya. Halos mabaliw sa labis na takot si Angeli nang mahawakan niya ang saganang dugo mula ron. Tumayo siya at kahit paika-ika ay pinilit niyang maglakad. Nadapa pa siya dahil muli na namang kumirot ang tiyan at puso niya. Kahit nakadapa ay pinilit niyang gumapang para abutin ng cellphone pero hindi niya na nagawa dahil nawala na siya ng malay tao. Ilang beses nang tumatawag si Kenneth sa asawa pero hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Aligagana siya sa opisina at hindi alam ang gagawin sa sobrang pag-aalalang nararamdaman. Nang hindi pa rin sinagot ang huling tawag niya, ay nagpasya na siyang umuwi sa kanila para makita ang lagay nito. Ganun na lang ang kilabot niya nang makita na nakahandusay sa sahig ng kwarto si Angeli habang tigmak ng dugo ang ibabang bahagi nito.
Kinarga niya ang babae at pilit ginigising pero nananatiling wala itong malay. Isinakay niya ito sa kotse at agad dinala sa malapit na ospital. Habang nasa loob ng emergency room si Angeli, ay hindi naman mapakali sa labas si Kenneth. Panay ang lakad niya at tingin sa salamin ng emergency room. Naluluha na siya at panay ang dasal na sana ay walang masamang nangyari sa asawa, lalo na sa baby nila. Ilang oras naghintay si Kenneth. Maya-maya pa ay lumabas ang doktor at hinanap siya. Sinabi ng doktor na stable na ang lagay ni Angeli, pero sa kasamaang palad ay nawala ng buhay ang baby nila. Halos gumuho ang mundo ni Kenneth nang marinig ang sinabi ng doktor. Ginawa raw nila ang lahat para isalba ang fetus, pero wala silang nagawa dahil nang makita nila ito ay hiwalay na ang mga paa sa katawan. Para daw pinilit hilahin ang mga paa. Parang pina-abort. Pero alam ni Kenneth na hindi kayang gawin ni Angeli ang bagay na yon, lalo na sa baby nila. Ang tagal nilang hinintay ang pagkakataong yon. Sa halos 2 taon nilang mag-asawa, ay isa sa pagkakaroon ng supling ang pinakahihiling nila. Nang magising si Angeli ay nagulat pa siya dahil nasa ibang kwarto siya. Nang maalala ang nangyari ay muli siyang nag-hysterical at hinawakan ng tiyan. Nagtaka pa siya nang hindi na makapa ang nakaumbok doon. Napatingin siya sa asawa na kasalukuyang nakaupo sa gilid niya. Seryoso ang itsura nun at hindi umiimik. Han, bakit ako nandito sa ospital? Ano bang nangyari kanina? Ang sabi ng doktor, nakunan ka raw. Ha? Nakunan? Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam. Tinatawagan kita kanina pero hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Kaya nag-alala na ako. Pagka-uwi ko nadatnan kita nakahiga sa sahig at walang malay. Tapos puro dugo yung lower part mo. Ang natatandaan ko, sumuka ako kanina tapos kumirot ang tiyan at puson ko. Pagkatapos nun hindi ko na alam ang nangyari. Nakakalungkot lang na nawala ang baby natin. Ang tagal nating inasam na biyayaan tayo nun. Sa puntong yon ay umiyak na ng todo si Angeli. Sinisisi niya ang sarili kung bakit nawala ang anak nila. Tumayo si Kenneth sa kamahigpit na niyakap at inalo ang asawa. Mahirap man pero kailangan nating tanggapin ang masakit na nangyari, Han. Walang may kagustuhan na mawala ang anak natin. Alam kong hindi mo siya pinabayaan. Parang minamalas yata ako ngayon, Han. May nagawa ba akong mali kaya sinisingil ako ng karma ngayon? Shh! Huwag mong isipin yan. May dahilan siguro si Lord kaya nangyayari ang lahat ng ito. Hindi niya ito ibibigay sa atin kung hindi natin kayang lagpasan. Lalong naluha si Angeli at yumakap na lang ng mahigpit sa asawa. Sa pagkakataong yon ay doon lang siya sa lalaki makakakuha ng lakas. Natigil lang siya sa pagluha nang may kumatok sa pinto. Nagulat pa si Kenneth nang mapagbuksan si Risa na may dalang bulaklak, prutas at pagkain. Nabalitaan kong nangyari. Kumusta ka na, Angeli? Mabilis na pinahid ni Angeli ang mga luha at inayos ang sarili. Hindi okay. Tinawagan ako ni Kenneth kanina para ibalita ang nangyari sa'yo. Nakakagulat naman talaga at parang biglaan yan. Hindi ko nga alam kung bakit ganito ang nangyayari. Hindi rin maipaliwanag ng doktor kung paano akong nakunan mukhang okay naman daw si baby. Hindi muna ako pumasok ngayon para mabisita kita agad dito. Buti pumayag yung bus ko na umabsent ako. Nag-abala ka pa. Dapat bukas ka na ng umaga pumunta. Nadamay patuloy pati ang trabaho mo. Hindi na ako makapaghintay pa ng bukas. Sobra ako nag-aalala sa'yo eh. Kumain ka na ba? May dala akong mga pagkain at baka hindi pa kayo naghahapunan. Hindi pa nga. Actually, wala pang kinakain simula ng lunch. Maraming salamat sa pagdalaw ah. Pasensya ka na rin kung nagising kita kanina. Wala kasi ako mapagsabihan ng tungkol sa kanya eh. Feeling ko kanina anytime, sasabog ako sa sobrang lungkot. Walang anuman. Hindi naman kayo iba sa akin, lalo na si Angeli. Matalik na kaibigan ko yan, kaya kahit wala akong tulog, susugod ako agad dito sa ospital para madalaw siya. Maraming salamat, Riza ha.
Tama na nga yung salamat na yan. Tara na, kumain na muna kayo. 2 oras lang nagtagal si Risa sa ospital. Yun lang kasi ang pwedeng oras ng dalaw para sa gabing yun. Nang magpaalam na siya sa mag-asawa, ay hinatid pa siya ni Kenneth hanggang labas. Habang pauwi si Risa ay hindi niya maitago ang sayang nararamdaman. Muli na namang nagbubunyi ang kalooban niya sa labis na ligaya dahil sa nangyari kay Angeli. Masama na kung masama pero para sa kanya ay deserve yun ng kaibigan niya. Makalipas ang 2 araw ay nakalabas din sa ospital si Angeli. Hindi pa rin maiwasang malungkot ng babae. Kahit iparamdam ng asawa niya na wala siyang kasalanan sa nangyari, sinisisi pa rin niya ang sarili kung bakit nawala ang pinaka-iniingatang anak. Pagdating sa bahay, ay muling nanariwa sa isip niya ang nangyari. Wala na ang bakas ng dugo sa sahig at malinis na ang kwarto nila. Sa ngayon, wag mo munang isipin ang tungkol sa trabaho mo. Nakuusap ko na ang boss mo at alam na niya ang nangyari sa'yo. Magpahinga at magpagaling ka raw. Nakakawalang gana na ngang magtrabaho eh. Parang gusto ko na lang mag-resign. Hindi naman ako tututol kung yan ang pasya mo. Mas gusto ko nga yun dahil pipirmi ka na lang dito sa bahay. Pag-iisipan ko ang tungkol dyan. Mahirap na kasing magkamali at pabigla-bigla sa desisyon. Mahiga ka na muna. Nagugutom ka ba? Magluluto ako ng pagkain natin. Basta masarap ang lutuin mo ah. Yung pagkain kasi sa ospital walang lasa eh. Ilang araw na natili si Angeli sa bahay nila. Bawat araw na magdaan ay lubhang kainip-inip sa kanya. Mas gusto pa rin niya ang may ginagawa at nagtatrabaho. Mukha namang maayos ng kalagayan niya, kaya magpapaalam siya sa asawa na papasok na siya sa trabaho sa Lunes. Mas lalo lang kasi niyang naiisip ang masamang nangyari sa kanya kapag nanatili pa siya sa bahay nila. Bumalik nga sa dati ang normal na buhay ni Angeli. Bahay at trabaho na naman ang ginagawa niya. Mas marami na siyang oras sa trabaho at madalas ay nag-o-overtime siya. Bagay na ipinagtataka ng boss at mga kasama niya. Kahit ang asawa niya ay walang magawa para pigilan siya sa gustong gawin. Nilunod niya ang sarili sa trabaho para mapagod ng gusto. Gusto kasi ni Angeli ay kakain at magpapahinga na lang siya pagka-uwi sa bahay. Kapag maaga kasi siyang umuwi ay muli lang niyang naiisip ang masaklap na pangyayari sa buhay niya. Tila nagsunod-sunod ang kamalasan sa buhay ng mag-asawa. Isang araw ay maagang umuwi si Kenneth. Malungkot ang mukha nito at pabagsak na naupo sa sofa. Hinilot niya ang magkabilang sentido habang nakapikit. May pinagdaraanan siya ng araw na yon. Hindi niya alam kung paanong sasabihin sa asawa na tinanggal siya sa trabaho. Nalulugi na kasi ang kumpanyang pinapasukan niya, kaya nagpa siyang may-ari na magbawas ng mga empleyado at isa siya sa malas na natanggal. Nang gabing makauwi si Angeli ay agad siyang sinalubong ng asawa. Kagaya ng dati, ay kinukuha nito ang bag niya at aakayin siya sa kusina. Pagka-uwi niya ay nakaredy agad ang pagkain niya sa hapunan. Nang gabing yon ay kapansin-pansin ang pananahimik ni Kenneth. Bagay na napansin ni Angeli. Han, may dinaramdam ka ba? Tahimik ka yata ngayon. Kamusta ang trabaho mo sa maghapon? Okay naman, maaga nga akong umuwi kanina. Bakit nag-early out ka? Masama ba ang pakiramdam mo? Nag-aalalang kinapa ni Angeli ang noo at leeg ng asawa, ngunit normal naman yun. May sasabihin akong bad news sa'yo, Han. Tungkol saan ang bad news? Mula bukas ay wala na akong trabaho. Inalis ako kanina lang. Ano? Bakit ka nila tinanggal? Ano ang dahilan? Maraming utang ang boss ko. Nag-file na siya ng bankruptcy kaya no choice kundi magsara at magtanggal ng mga empleyado. Okay lang yun, Han. Pwede ka namang mag-apply sa iba eh. Maraming maa-applyan dyan. Alam ko naman. Bukas na bukas maghahanap ako agad ng pwede kong applyan at pagpasahan ng resume. Take it easy, Han. Magpahinga ka rin muna dito sa bahay. Hindi ka ba galit dahil sa nangyari? Bakit naman ako magagalit? Walang tao ang gustong matanggal at mawalan siya ng trabaho.
Hindi mo kagustuhan yon. Alam kong malungkot ka dahil sa nangyari. Huwag ka nang malungkot, okay? Nahihiya kasi ako sa'yo, Han. Mag-asawa tayo. Tulungan at damayan lang ang kailangan. Kinabukasan araw ng Sabado ay niyaya ni Angeli na gumala ang kaibigang si Risa. Nagpunta sila sa mall, namili ng mga bagong damit dahil nagkataon na may sale. Pagkatapos mamili ay nagkayayaan silang kumain. Habang hinihintay ang mga in-order nilang pagkain, ay patingin-tingin si Risa kay Angeli. Seryoso kasi ang mukha nito at walang imik. Para bang may malalim na iniisip. Alam mo, tingin ko, mukhang may problema ka na naman. Ang lalim ng iniisip mo eh. Baka naman malunod ka na dyan. May mga problema lang akong iniisip. Feeling ko kasi sunod-sunod ang kamalasang nangyayari sa buhay namin ni Kenneth. Naniniwala ka ba sa malas? Isipin mo, pagkatapos kong makunan, ngayon naman nawalan siya ng trabaho. Hindi kaya nagkataon lang ang lahat ng yan? Pwede pa naman siyang makahanap ng trabaho. Ang daming pwedeng pasukang trabaho dyan, oh. Yun na nga ang sinasabi ko sa kanya. Pero ramdam kong inaatake siya ng anxiety nitong mga nakaraang araw. Kahit anong sabihin ko sa kanya parang hindi naman nakakatulong. Hindi ko rin alam kung anong may tutulong ko sa inyong mag-asawa. Pero kung ano man yung kinakaharap nyo, sana malagpasan nyo yan. Isasama ko kayo sa prayers ko na maging maayos ang lahat sa inyo kagaya ng dati. Maraming salamat, Riza, ha? Dahil lagi kang nandyan kapag kailangan kita. Anong silbi ng tagal ng pagkakaibigan natin kung hindi natin dadamayan ng isa't isa, di ba? Basta think positive lagi at samahan mo na rin ang dasal. Nang matapos sa pagkain ng dalawa ay nagpasya na silang umuwi. Hinintay muna ni Risa na makasakay ng taxi si Angeli bago siya sumakay sa taxi at nagpahatid sa address ni Matilda. Naisipan niyang dalawin ng matandang mangkukulam dahil sobra siyang natutuwa sa ginawa nito sa buhay ni Angeli. Balak niya itong abutan ng pera kung sakali, kabayaran sa ginawa nito. Pagkababa sa taxi ay agad na kumatok si Risa sa pinto. Maya-maya pa ay tumambad sa kanya si Matilda. Gulo-gulo ang buhok nito at tingin niya ay ilang araw nang walang ligo. Napadalaw ka yata, iha. Dire-diretsyong pumasok si Risa sa loob ng bahay. Iginala niya ang paningin sa kabuuan at nakaramdam siya ng kilabot, lalo na sa mga nakitang display na nakakatakot na manika. Nandito ako para magpasalamat sa ginawa mo kay Angeli. Halos lahat ng utos ko sinunod at ginawa mo. Dahil yun naman talaga ang nais mong mangyari sa kaibigan mo, hindi ba? Masaya ka na ba ngayon dahil nawalan siya ng anak? At minamalas ngayon ang buhay niya? Ang totoo, sobrang saya ko. Hindi ko maipaliwanag, basta ang saya-saya ko. Palihim nang umisi si Matilda saka naupo sa katapat ni Risa. May gusto ka pa bang ipagawa kung sakali? Wala na. Yun lang naman ang gusto kong mangyari para kahit paano, maramdaman niya ang lungkot at sakit kung paanong mawalan. Marami talagang tao ang napupuno ng inggit sa katawan. Imbes na maging masaya sa tinatamasa ng iba, ay kinaiinggitan pa ito. Ikaw ba, hindi ka nakakaramdam ng inggit sa iba? Aba, syempre nakakaramdam din. Kaya nga natutunan ko ang itim na karunungan na ito dahil sa inggit na yan. Hindi na pala ako magtatagal. Heto, tanggapin mo. Nag-abot ng ilang libong pera si Risa sa matanda, pero hindi yun tinanggap nito. Hindi ko kailangan ng perang yan. Pero bayad to sa ginawa mo. Kung kulang pa, ibibigay ko na lang sa susunod na sweldo ko. Hindi mo naiintindihan ang ibig kong sabihin. Ang maipapayo ko na lang sa'yo ay maging handa ka sa maaaring mangyari sa mga mahal mo sa buhay. Anong ibig mong sabihin? Ang lahat ng masasamang ginagawa ay may sukli at kapalit na kabayaran. Kung anong masamang ginawa mo sa kapwa mo, ay buhay ang magiging kapalit. Huwag mo akong binibiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Nagsasabi ko ng totoo. Kung ayaw mong tanggapin yung perang binibigay ko, ayos lang. Pero huwag mo akong sasabihan ng tungkol sa ganyang bagay. Ikaw ang bahala kung ayaw mong maniwala. Basta sinabihan at binalaan kita. Inis na umalis si Risa sa bahay ng matanda.
Pagdating sa bahay niya ay hindi pa rin nawawala ang inis niya rito. Panay ang bulong niya at kulang na lang ay isumpa niya si Matilda. Puwisit na matandang yon. Kung hindi lang matanda, papatulan ko talaga siya. Kaya lang baka ako naman ang kulamin niya. Sa kabilang banda, kahit ilang beses sumubok si Kenneth ay hindi siya natatanggap sa mga trabahong ina-applyan niya. Nawawala na siya ng pag-asa at nahihiya kay Angeli sa tuwing ibabalita niyang hindi siya napili o pumasa sa interview. Tinutulungan na rin siya nitong maghanap ng trabaho, bagay na lalong ikinaramdam niya ng hiya. Samantala, si Risa naman ay piniling putulin na ang ugnayan kay Matilda. Hindi niya na ito tinatawagan. Sa isip niya ay natapos naman na ang misyon nito sa kanya. Ayaw namang tanggapin ang bayad niya at kung ano-ano pa ang sinabi na tingin niya ay parte ng kabaliwan nito. Akala ni Risa ay magiging tahimik na ang buhay niya, pero isang umaga ay nakatanggap siya ng isang masamang balita. Tumawag ang hipag niya sa kanya para ibalitang namatay ang kuya niya. Labis na ikinagulat yun ni Risa. Alam niyang walang sakit ang kuya niya at malusog ito, pero ayon sa kwento ng hipag niya ay bigla na lang daw nawala ng gana kumain ang kuya niya at bigla ring bumagsak ang katawan. Pina-check up naman nila pero wala namang nakitang sakit ang mga doktor. Labis na nagdalamhati si Risa. Nagpaalam siya sa boss niya na uuwi saglit sa probinsya para makapunta sa burol ng kapatid. Tumawag din siya kay Angeli para ibalita rito ang masamang balita. Sa pagkakataong yon ay kailangan niya ng taong makakausap at makakaintindi sa nararamdaman niya. Nakakalungkot naman ang tungkol sa kuya mo. Pero wala tayong magagawa kung hanggang doon na lang ang buhay niya. Sige, mag-ingat ka sa biyahe mo ha. Maraming salamat, Angeli. Pagkalipas ng 5 araw na burol ay ipinalibing na nila agad ang kapatid. Hinintay lang dumating ang magulang nila na nanggaling pa sa malayong probinsya. Nang mailibing ay agad ding bumalik si Risa sa bahay niya. Kailangan na niyang pumasok sa trabaho dahil ilang araw lang ang paalam niya sa boss niya. Kahit nagtatrabaho ay wala siya sa focus dahil naiisip pa rin niya ang nangyaring pagkamatay ng kuya niya. Nakapagtataka lang ang dahilan ng kamatayan nito kahit wala naman itong iniindang sakit. Hindi sinasadya na sumagi sa utak niya ang tungkol sa sinabi ni Matilda. Agad din niyang inalis yon sa isip. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya naniniwala sa mga sinabi nito tungkol sa kabayaran. Kung babalik ang masamang ginawa niya, ay dapat sa kanya bumalik yon at hindi sa mga mahal niya sa buhay. Sa ilang beses na subok at hindi pagsuko ni Kenneth, sa wakas ay nakahanap at natanggap na siya sa trabaho. Kung labis ang saya ni Kenneth, ay doble naman ang ligaya ni Angeli. Nagbunga rin ang pagsusumikap at pagtutulungan nilang mag-asawa. Ang goal nila ay huwag sumuko at ngayon nga ay may dumating na magandang oportunidad sa lalaki. Masayang ibinalita ni Angeli kay Risa ang tungkol sa pagkakaroon ni Kenneth ng trabaho. Ipinapakita naman ni Risang natutuwa at masaya siya, pero sa loob niya ay kabaligtaran ang nararamdaman niya. Hindi pa man inaabot ng 40 days simula nang mamatay ang kuya ni Risa, ay isang masamang balita na naman ang natanggap niya. Isang tawag ang nagpagising kay Risa ng umagang yun. Halos mawalan siya ng ulirat nang sabihin ng bayaw niya na natagpo ang patay ang kapatid niyang babae sa loob ng banyo. Nang makita ito ay medyo nangingitim na. Isinugod pa sa ospital, pero idineklarang patay na ilang oras nang nakalilipas. Hindi maampat ang luha ni Risa. Mabilis siyang nagpaalam sa boss niya tungkol sa nangyari. Noong una ay parang ayaw pa siyang payagan nito dahil ilang araw na naman siyang mawawala. Kailangan kasi siya ng boss niya sa trabaho dahil nagtatrabaho siya rito bilang virtual assistant. Importante siya sa lahat ng inuutos nito pero wala siyang magagawa. Kailangan niyang puntahan ang kapatid na namatay. Habang nasa biyahe ay napapaisip si Risa. Mukhang sunod-sunod yata ang namamatay sa pamilya niya.
Para siyang isinumpa dahil sa nangyayari sa kanya. Nagdasal siya na sana ay matapos na ang lahat ng kamalasang nangyayari sa buhay nila. Nang makarating siya sa bahay ng namayapang kapatid, ay diretso siya sa kabaong nito. Nakita niya ang payapa at parang natutulog lang na babae. Habang tahimik na umiiyak ay naramdaman ni Risa ang paghagod ng bayaw niya sa likod niya. Nang lingunin niya ang bayaw, ay nakita niyang halos maningkit na mga mata nito sa labis na pag-iyak. Lumagpas ang tingin niya sa bayaw at nakita ang maliit pa na pamangkin na walang muwang na nakatitig sa walang buhay na ina. Hinaplos ng malamig na kamay ang puso ni Risa. Naisip niya na paano na ang naiwang mag-ama nito. Paano nila sisimulan ang buhay na wala na ang kapatid niya. 4 na araw lang ibinuro ng kapatid ni Risa. Linggo nang ipalibing nila ito. Masyadong mabilis pero yun ang napagpasyahan at kagustuhan ng bayaw niya. Pagod na rin kasi sila sa dami ng iniistimang bisita. Idagdag pa ang ilang gabing pagpupuyat. Nang maihatid sa huling hantungan ang kapatid ni Risa, ay diretsyo na rin siyang umuwi. Hindi pa nga siya nakakapagpahinga, inuna niyang atupagin buksan ang laptop para simulan na kaagad ang maraming trabahong naiwan. Ang sabi ng boss niya sa kanya sa email, kapag wala siyang nagawa o naipakita kahit kaunting trabaho, ay aalisin at papalitan na siya nito. Nakaramdam na magkahalong kaba at takot si Risa. Alam niyang hindi nagbibiro ang boss niya. Pero hindi naman niya kagustuhan ng lumiban at mamatayan ng mahal sa buhay. Lumipas ang ilang araw, naging abala si Risa sa mga naiwang trabaho. Binigyan siya ng deadline ng boss niya at kailangan niyang matapos yon sa takdang araw. Halos araw-araw ay puyat siya at ilang oras lang ang tulog niya. Kahit ang mga tawag ni Angeli ay hindi niya magawang sagutin. Wala muna siyang oras para makipagkita o makipag-usap dito. Ang totoo ay laman pa rin ang isip niya ang tungkol sa pagkamatay ng kapatid, pero isinasantabi niya yon dahil mas importanteng unahin niyang matapos ang trabaho. May mga oras at pagkakataon na habang nagtitipa siya sa laptop niya, ay biglang tutulo ang luha niya lalo na kapag sumasagi sa isip ang dalawang namayapang kapatid. 3 silang magkakapatid at siyang bunso. Ngayon ay nag-iisa na lang siya. Ang ikinakatakot niya ay baka siya na ang susunod na mamamatay. Mukhang totoo nga yata talagang sinasabi ni Matilda sa akin. Paano ko makukontra ang sinabi niya? Ayoko pang mamatay. Natigil sa ginagawa si Risa at nag-isip ng paraan kung paano maaalis ang sumpang kumapit sa kanya. Nagtanong-tanong siya sa kapitbahay kung may alam o kilala silang makakatulong sa problemang kinakaharap niya. Ayaw man niya ikwento pero napilitan siyang gawin yon para alam ng kapitbahay niya ang tungkol sa nangyayaring pagkamatay ng mga kapatid. Mabuti na lamang ay may alam at kilala ang isang nakausap niya. Itinuro nito ang bahay at ibinigay ang address sa kanya para mapuntahan niya. Araw ng Sabado nang magpasyang pumunta si Risa sa itinuturong manggagamot o albularyo sa kanya. Ayaw sana niyang maniwala sa mga ganong klase ng tao pero wala namang masama kung susubukan niya. Desperada na siya na maghanap ng makakatulong sa problema niya. Kapag hindi siya kumilos, siya na ang susunod na mamamatay. Kung alam lang niyang may kaakibat na kapalit ang masamang ipinagawa niya kay Matilda, ay sana'y hindi na siya naghangad ng masama sa kapwa niya. Ngayon niya napagtanto na walang mabuting dulot ang pagtatanim ng inggit. Kung kailan huli na ang lahat at nalagasan na siya ng 2 mahal sa buhay. Pagdating niya sa bahay ni Mang Romy, ang albularyong sadya niya, ay agad naman siyang inistima nito. Pagpasok sa loob ng tinatawag na bahay pagamutan, ay malayang iginala ni Risa ang mga mata sa loob. Iba't ibang klase ng santo ang nakita niya roon. May mga nakasabit pa na mga sampagita at may malalaking rosaryong itim na nasa dingding. Ano pa lang isinadya mo rito, iha? Magpapagamot ka ba?
Hindi ko po alam kung ano talagang sadya ko rito. Basta kailangan ko ng tulong sa problemang kinakaharap ko na ako mismong nagsimula at may gawa. Huwag niyo po sana akong husgahan at sana matulungan niyo rin po ako. Ikwento mo sa akin ang tungkol sa masamang ginawa mo para maintindihan ko at alam ko kung paano kita gagamutin at matutulungan. May nakilala po akong isang matanda. Nung una, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya tungkol sa lihim na itim na karunungan. Hanggang sa nainganyo niya akong subukan ang kakayahan niya. Inutusan ko siyang gawan ng masama ang kaibigan ko dahil sa inggit na nararamdaman ko. Ngayon, nagsisisi ko sa maling ginawa ko dahil bumabalik sa akin yung mga ginawa kong yun. Magkasunod na namatay yung dalawang kapatid ko at sa tingin ko ako nang susunod na mamamatay. Ayoko pa pong mamatay kaya tulungan niyo po ako. Parang awa niyo na. Kahit magkano po magbabayad ako. Basta mawala lang ang sumpa na kumapit sa akin. Humingi ka na ba ng tawad sa kaibigan mong ginawan mo ng masama? Hindi pa po. At hindi ko rin kayang sabihin at aminin sa kanya. Kapag sinabi ko, siguradong doon na magtatapos ang pagkakaibigan namin. Ipaiintindi ko lang sa iyo na ang panggagamot ko ay walang kapalit na bayad, pero ang hinihingi kong kapalit ay kailangang aminin mo sa kanya ang tungkol sa masamang ginawa mo. Naniniwala ako na kaya kanyang patawarin sa kabila ng masamang ginawa mo sa kanya. Saka ko na iisipin ang tungkol dyan. Sa ngayon, tulungan niyo po muna ako sa problema ko. Kinuha ni Mang Romy ang maliit na aklat na ginagamit niya sa panggagamot. Hawak din niya ang itim na rosaryo at nagsimula na siyang umusal ng orasyon. Noong unay nakatitig lang si Risa sa ginagawa ng matanda hanggang sa may kakaiba siyang presensyang naramdaman. Nakaramdam siya ng kaunting kilabot at takot. Nananayuri na mga balahibo niya sa braso at parang kumakapal ang batok niya. Maya-maya ay nawalan siya ng malay. Mabuti na lang ay doon siya nakaupo sa maliit na higaan. Nagsimulang tawagin ni Mang Romy ang matandang mangkukulam na si Matilda. Si Matilda naman ng mga oras na yon ay nasa loob ng bahay niya at katatapos lang mangulam. Nagpapahinga siya nang biglang umunat ang mga likod niya at napatingala sa kisame. May ibang presensya rin siyang nararamdaman. Hindi yun ordinaryo at parang malakas. Maya-maya ay narinig niyang tinatawag ng matandang lalaki ang pangalan niya. Sino ka? At ano ang kailangan mo sa akin? Simple lang, inuutusan kitang bawiin ang sumpa na ibinigay mo kay Risa. Tigilan mo ang pagpapahirap at pag-ubos sa mahal niya sa buhay. Hindi ko kasalanan kung maubos ang mahal niya sa buhay. Siya ang may gawa at may utos na gawa ng masama ang kaibigan niya. Lahat ng masasamang gawain ay may masama ring balik. Ngayon ay pagdusahan niya ang sumpa. Malakas na humalakhak si Matilda. Natigil lang siya sa pagtawa nang maramdaman na parang may humagupit sa katawan niya. Nakaramdam siya ng kakaibang sakit. Hoy! Tigilan mo ang ginagawa mo! Hindi ako titigil. Kailangan na rin matapos yung ginagawa mong kasamaan. Kung hindi ka susunod sa akin, wala akong pagpipilian kundi patayin ka. Muling napaigtad si Matilda. Sa pagkakataong yun ay sunod-sunod na hagupit ang naramdaman niya na tumatama sa iba't ibang parte ng katawan niya. Hindi man niya nakikita kung anong klaseng latigo ang ginagamit sa kanya, pero nagiiwan yun ng mapulang marka sa balat niya. Hindi nagpatalo si Matilda at pinilit umusal ng orasyon, pero dahil nagamit niya ng lahat ng lakas sa huling taong kinulam niya, kaya mahina na ang kapangyarihan niya. Sa isip niya ay kailangan pa rin niyang lumaban kesa mamatay siya ng walang ginagawa. Nagpatuloy sa laban ng dalawa. Isa lang ang pwedeng manalo at manaig. Malakas ang kumpiyansa ni Mang Romy na matatalo niya ang bruhang mangkukulam. Nararamdaman niya na nanghihina ito sa bawat hagupit na ibinibigay niya. Hindi pa rin nagpatinag si Matilda at tinitiis ang bawat sakit na nararamdaman. Ilang beses pang nilatigo ni Mang Romy si Matilda hanggang sa nararamdaman niyang unti-unti itong nawawala ng buhay. Ilang sandali pa
ay nawala bigla ang presensya ni Matilda. Yun ang hinihintay ni Mang Romy dahil nagtagumpay siyang mapatay ito. Kasabay ng pagkamatay ni Matilda ay namatay rin ang nanay ni Risa. Yun kasi ang nakasunod na mamamatay sa kapatid niyang babae. Lingid sa kaalaman ni Risa, ay sunod-sunod na kung sino ang mamamatay sa kanila. Halos lahat sa pamilya niya ay nakatakdang mamatay. Siya lang ang hindi dahil sa mga mahal niya lang sa buhay gagana ang sumpa. Ngayon napatay na si Matilda, ay ang nanay ni Risa ang huling mamamatay. Maswerteng nakaligtas ang tatay nito. Nang magising si Risa ay nagtaka pa siya kung anong nangyari at tila nakatulog siya. Ikinwento ni Mang Romy ang tungkol sa pakikipaglaban niya kay Matilda. Sinabi na rin niyang napatay niya ito dahil wala siyang ibang pagpipilian. Kung hindi niya papatayin ang bruhang mangkukulam, ay hindi mapuputol ang sumpa kay Risa. Masaya na sana si Risa dahil wala na siyang problema pa, pero napalitan din niyo ng matinding kalungkutan nang makatanggap ng tawag mula sa kanyang ama. Sinabi nitong namatay na ang kanyang ina at pinauuwi siya doon sa probinsya nila. Akala ko ba naputol na ang sumpa? Ano tong nabalitaan ko na namatay ang nanay ko? Hindi ko hawak isa man sa buhay niyo ng pamilya niyo, kaya hindi ko alam kung bakit ganun ang nangyari. Ang sinisiguro ko lang ay wala nang mamamatay dahil patay na si Matilda. Ngayon ay alam mo na ang kapalit ng ginawa mo sa kaibigan mo. Sa susunod na gagawa ka ng masama, isipin mo na maaaring doble o triple ang bubalik sa'yo. Sana'y magsilbi itong aral sa'yo at sana'y may natutunan ka sa lahat ng nangyaring ito. Habang tahimik na nakikinig si Risa sa sinasabi ni Mang Romy, ay walang patid sa pagtulo ang mga luha niya. Naisip niya ang ina na namatay na walang kaalam-alam sa kalukuhang ginawa niya, pero isa ito sa sumalo ng karma. Naisip niyang sanay siya na lang ang namatay at hindi ang ina at dalawang kapatid. Kahit anong pag-iyak ang gawin niya ay wala na siyang magagawa pa dahil nangyari na ang nangyari. Nang kumalma siya ay nagpasalamat siya ng lubos kay Mang Romy. Hindi man ito tinanggap ang inaabot niyang bayad, ay may pabaon itong magandang payo sa kanya na tatandaan at babaunin niya kahit saan man siya magpunta. Nang makauwi siya ay agad niyang inasikaso ang bag at gamit na dadalhin pa uwi ng probinsya. Nagpaalam siya sa boss niya at sinabi ang nangyari. Sa pagkakataong yun ay hindi na naniniwala ang boss niya sa kanya. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nila hanggang sa sinabi niyang ayos lang kahit alisin siya nito sa trabaho. Wala nang pakialam si Risa. Importanteng makauwi siya anuman ang mangyari. Nang mailibing ang ina ay ilang araw pang nanatili roon si Risa. Sa pagkakataong yon ay hindi niya kailangang magmadaling umuwi dahil alam niyang walang boss na maghihintay sa pagbabalik niya. Marami namang trabahong pwedeng applyan kung sakali. Nang matapos ang 9 days at 40 days na tinatawag, ay saka lamang nagpasya si Risa na umuwi. Pagdating sa bahay ay hindi maiwasang makaramdam siya ng kalungkutan. Nagkasya na lamang siyang titigan sa litrato ang tatlong mahal niya sa buhay na pumanaw na. Ilang araw ang lumipas, nagsawa rin si Risa sa ginawang pagkukulong sa bahay niya. Nang araw na yon, ay tinawagan niya si Angeli para makipagkita rito. Mababakas naman ang saya sa boses ni Angeli dahil sa wakas ay narinig niya na ulit ang tinig ng kaibigan. Nang mabalitaan niyang namatay ang nanay ni Risa, ay ilang beses siyang tumawag para kumustahin ito. Pero kahit isang beses ay hindi sinagot ang tawag niya. Naisip ni Angeli na hayaan munang magluksa ang kaibigan dahil halos sunod-sunod ang pagkamatay ng miyembro ng pamilya nila. 3:00 ng hapon ang nakatakdang pagkikita ng dalawa sa park. Naunang dumating si Angeli, naupo siya at matyagang naghintay kay Risa. Ilang sandali pa'y dumating na ito. Patakbong lumapit at niyakap ni Angeli ang matalik na kaibigan na matagal na hindi nakita. Nagulat naman si Risa sa ginawa ng kaibigan kaya hindi niya napigilang mapaluha. Naisip niya na sa kabila ng masamang ginawa niya rito
ay narito pa rin ang kaibigan at handa siyang yakapin ng walang pag-aalinlangan. Napansin naman ni Angeli na umiiyak si Risa, kaya inakay niya ito paupo sa park. Okay lang na umiyak ka. Huwag mong pigilan yan. Mas maganda na nailalabas mo para lumuwag ang dibdib mo. Ang pinakamasaklap na nangyari sa buhay ko ay ang mawala ng minamahal sa buhay. Hindi ko alam kung paano magsisimula nang wala na sila. Yung alam mong kahit kailan ay hindi mo na sila makikita, mahahawakan, mayayakap at makakasama. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam ng lahat. Sigurado akong may dahilan siya kung bakit niya kinuha ang ibang pamilya mo. Magpakatatag ka, Riza. Narito ako para damayan ka. Kapag nalulungkot ka o pakiramdam mo nag-iisa ka, tawagan mo lang ako at darating ako agad para sa'yo. Alam mo, napakabait at napakabuti ng puso mo. Kaya hindi ko alam kung paano kong nagawa sa yung bagay na yun. Kung may pagkakataon lang na ibalik ang dati, babawiin ko yun at hindi ko nagagawin sa'yo. Anong sinasabi mong masama mong ginawa sa akin? Yumuko si Risa at pinagdikit ang dalawang kamay. Hindi siya makatingin sa kaibigan dahil hindi niya alam ang magiging reaksyon nito kung sakali. Kung magalit ito sa kanya at itakwil siya ay ayos lang. Inaasahan na niyang mangyayari yun. Baka nga hindi pa siya mapatawad nito. Huy, hindi ka na kumaybo dyan. Angeli, may aaminin ako sa'yo. Okay lang kung magalit ka sa akin, isumpa mo ko, murahin mo ko o saktan mo ko. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin sa akin. Lahat yun maluwag kong tatanggapin dahil deserve ko naman. Yung lahat ng nangyari sa'yo, akong may gawa nun. Yung naudlot mong biyahe sa Singapore, yung nakunan ka at pagkawala ng trabaho ni Kenneth. Lahat yun inutos ko sa matandang mangkukulam na nakilala ko rito sa park. Ang totoo, sobrang inggit ang nararamdaman ko sa'yo dati pa dahil sa swerte mo sa lahat ng bagay. Nabulag ako ng inggit kaya inasam kong gawan ka ng masama. Sa narinig ay parang natuka ng ahas ang itsura ni Angeli. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig na revelasyon ng kaibigan. Nakaramdam siya ng magkahalong lungkot at sakit dahil muling nanumbalik sa kanya ang lahat ng naganap. Sa lahat ng yun ay ang pagkawala ng baby niya ang pinakamasakit sa kanya. Paano mo nagawa sa akin yun, Riza? Lalo na sa baby ko. Nagsimula nang umiyak si Angeli. Nakaagaw na sila ng atensyon sa ibang taong naroon. Sinubukang hawakan ni Risa ang kaibigan. Gusto niyang aluin ito at yakapin. Umiyak na rin si Risa at todo hingi ng sorry sa kaibigan. Itinuring kitang matalik na kaibigan. Higit pa sa kapatid ang tingin ko sa'yo tapos ngayon malalaman ko na ikaw ang dahilan kung bakit ako nakunan. Alam mo naman na matagal naming hinintay ni Kenneth na mabiyayaan ng supling. Pero dahil sa inggit na yan kaya mas pinili mong gawan ako ng masama. Mas matimbang pala sa'yo ang inggit na nararamdaman mo. Akala ko pa naman ay totoo kang kaibigan. Yun pala ay isa kang ahas at huwad na nagtatago sa maskara. Napakasama mo. Wala kang kasing sama. Simula ngayon sa araw na to, kalimutan mo nang naging kaibigan mo ko. Burahin mo ako sa isip at alaala mo na parang hindi mo ako nakilala. Patawarin mo ko, Angeli. Hindi ko na ulitin ang ginawa ko. Parang awa mo na. Patawarin mo ko. Hindi kita mapapatawad. Kahit sino naman ay ganito rin ang magiging reaksyon. Sa lahat ng pwedeng gumawa sa akin ito ay bakit ikaw pa? Kaya deserve mo rin na mawala ng mahal sa buhay. Ngayon ay binabalikan ka ng karma dahil sa ginawa mo sa akin. Sana nakakatulog ka ng mahimbing habang ako noon ay nagdurusa sa pag-iisip kung ano ang ginawa kong mali at parang inuulan ako ng kamalasan. Yun pala kasama ko lang ang malas. At ikaw yun! Pagkasabi ay hindi na hinintay ni Angeli na magsalita pa si Risa. Mabilis niyang isinukbit ang bag at naglakad ng mabilis palayo. Lumuluha siya dahil hindi pa rin niya lubos akalain na magagawa nito sa kanya ang mga bagay na yun. Naiwan namang tulala at lumuluha rin si Risa. Hahabulin sana niya ang kaibigan niya pero parang may pandikit ang mga paa niya. Mabigat yun at parang hindi niya kayang ihakbang.
Wala na siyang nagawa kundi tanawin na lang ang papalayong kaibigan. Alam niya na yun ang huling pagkikita at pag-uusap nila. Bagsak ang balikat at nangihina na muling napaupo si Risa. Tahimik niyang pinahid ang luha at binalikan na lamang sa isip ang masasayang alaala nila ni Angeli. Wakas! Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha! Kung hilig niyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At pakicomment na rin kung taga saan kayo, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli!